Pwede ba tayong mag-response sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang naranasan natin ngayong araw na ito? Just praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, just thank you, Jesus. Salamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy na walang tinitingnan ang Panginoon. Walang itinatangi ang Panginoon. Thank you, Jesus. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa aklat ng Isaias. Talatang 18 hanggang 19. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masabi po ng salita ng Panginoon, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, ubulayin man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Lahat po magsabi, gagawa ng bagong bagay. Everyone, gagawa ng bagong bagay. Hallelujah. Ngayon, yaoy lalabas. Hindi ba ganun yun? Malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Isaiah chapter 46, verse 9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Panginoong Yesus na aming Panginoon na pinaglilingkuran, makapangyarihan at dakila, sambahin ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon. At narito po ang iyong mga salita na muling nabasa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Muli ka magbigay ng panibagong rema, magbigay ka muli ng panibagong, hallelujah, mensahe sa buhay namin, Panginoon, sa aking mga kapatid sa oras na ito. Hindi ko man alam ang kanila pong pangangailangang espiritual, Panginoon. Ngunit malaya kang magtuwid, malaya kang magtama, malaya kang magturo, malaya kang magpalakas, magpatibay, Panginoon, ng pananampalataya ng bawat isa. At pag mo hayaan na muling maka-eksena ang kaaway, Panginoon, kundi malayan dumaloy ang espiritu ng kagalakan, espiritu ng kalakasan, espiritu ng kapayapaan, Panginoon. Hallelujah, at pakikinig ng iyong mga salita. O Diyos, salamat po. Magamit lamang ang iyong lingkod bilang maliit na ambag at instrumento sa tanghaling ito. O ikaw ang mahayag, makita at mangusap, hindi ang aking buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah, sa iyo na po namin nagkatiwala muli ang natitirang oras. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo na aming pong Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Once again, mga kapatid, thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah. Huwag tayo magsawang purihin ang Panginoon. Huwag tayo magsawang awitan ng Diyos. Huwag tayo magsawang luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. 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 Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Handa ka na bang tumanggap ng salita ng ating Panginoon?
Sinong willing mga kapatid? Just say praise the Lord. Hallelujah. Kung tunay kang handa, makinig ka. Amen. Kung tunay kang handa, mag-response ka. Hallelujah. Huwag mong gayahin yung katabi mo parang statwa. Amen. Hallelujah. I heard last week, pero ganun pa man, may reason din. But today, mga kapatid, alam ko nakakain tayo lahat. Amen. Maliban na lang kung meron talagang appointment, kailangan mag-fasting, conviction ng Panginoon. Mga kapatid, pero first day ay malakas pa. Amen? First day, malakas pa naman kung sakaling nagpa-fasting talaga, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pwede ba nating iparinig, hindi sa akin, kundi iparinig, ipaabot natin sa Panginoon yung ating pagpupuri sa Kanya. Thank you, Jesus. God. Hallelujah. Hallelujah. Yung pagpupuri na para sa Panginoon. Yung pagsamba na para sa ating Panginoon. Yes, yes, yes. Hallelujah. We praise your name, Lord God. We honor you, God. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Sasaksihan ang kabutihan mo. Dakila ka, Panginoon. Are you ready to receive the word? Are you ready to receive the word? Hallelujah. Not by might, Lord, nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. Sabihin mo sa katabi mo ang pamagat ng ating mensahe. When God does a new thing. Sa wikang Tagalog, para may diin at mas maintindihan niya, may gagawin ang Diyos na bago. Sabihin mo sa kanya. Hallelujah. Sige, mayroong tindig, pag-ibig at diin. Sabihin mo sa kanya, kapatid, hallelujah. Yes, may gagawing bago ang Diyos. Oh, hallelujah. Dalawakan na yun. Amen. Still a great church, may gagawing bago ang Panginoon. There is a new thing, new upgrade. Hallelujah. There is coming, mga kapatid, in the name of Jesus. Hallelujah. Makakaupo po kayo lahat, mga kapatid. Naniniwala po ako, mga kapatid, na tayong lahat ay nag-aasam ng pagkilos ng gagawin ng ating Panginoon. May inaasahan tayong gagawin ng ating Panginoon mula sa atin pong pinagdadaanan, mula sa atin pong sirkumstansya, sa ating mga pagsubok, problema sa buhay, mga kapatid. Walang tao marahil ang hindi nag-aasam sa Panginoon ng bagong bagay. I believe sa biyaya ng ating Panginoon, lahat ng Kristiyano nag-aasam ng pagkilos ng Diyos, ng himala ng Panginoon, ng milagro ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang ministry, sa kanyang personal relationship sa ating Panginoon, mga kapatid. And maybe church, pagod ka nang umasa, maaring tapos ka nang magtiwala, napagod ka nang maniwala, nawalan ka na ng kumpiyansa, nawalan ka na ng pag-asa. Pero church, lagi ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa iglesyang ito, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay. Amen? Sino dito sang-ayon, mga kapatid, na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya? Sino kumbistido dito, mga kapatid, na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya? Na hindi porket may sakit ako, hindi ibig sabihin tapos na ang Panginoon. Na hindi porket may pinagdadaan ako, hindi ibig sabihin tapos na ang Panginoon. Na hindi porket sunod-sunod, sabay-sabay, batong-batong, hindi ibig sabihin tapos na ang Panginoon sa buhay ko. Tapos na ang Panginoon sa pamilya ko. No! Yes, maaaring may mga bagay na nagbabago at pwedeng magbago, pero hindi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ang kakayahan ng Diyos. Hindi ang kayang gawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Help me, God. Maaaring may mga bagay na pwede tayong alalahanin. At may mga bagay na pwede tayong kalimutan.
Yan ang eksaktong mensahe ng aklat ni Propeta Isaias. Kung babalikan natin ang talata, mga kapatid, 48, hallelujah, talatang 18 o 43, talatang 18 hanggang 19, mga kapatid, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propetang si Isaias, alalahanin ninyo ang dating bagay na una. O sa kabilang bahagi, sinabi rin ni Isaias, mga kapatid, huwag na ninyong alalahanin ang mga bagay ng una. Ito ba ay kontradiksyon na sinasabi ni Isaias? Hindi, mga kapatid. At kailanman hindi po magiging kontradiksyon ang salita ng ating Panginoon. Kundi ipinapaunawa lang sa atin ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, na may mga bagay na dapat kang alalahanin, may mga bagay din naman dapat kang limutin. Sa 43, 18, 19 ng Isaias, mga kapatid, ayon sa konteksto ng talatang ito, ipinapaalala sa kanila ng ating Panginoon, mga kapatid, ibinalik sila ng Diyos na kung saan ang kanilang mga ninuno sa panahon na sila'y alipin sa Ehipto, mga kapatid, sila ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen? Alam natin ang istorya na yan, mga kapatid, na 430 years man silang alipin sa Ehipto, pero tapat ang Diyos sa kanila, sa kanyang pangako, pinalaya sila ng ating Panginoon. At binalik lang sila ng Panginoon sa tagpong iyon, na kung saan bihag sila ng mga taga-Ehipto, pero pinalaya sila ng ating Panginoon. And by that time na sinasabi ito ni Isaias sa kanyang bayan, bihag sila ng Babylonia, mga kapatid. Sinasabi lang sa kanila ng ating Panginoon, huwag niyong kalilimutan, hallelujah, na may gagawin pa rin ang Panginoon sa inyong buhay. Huwag niyong alalahanin yung takot, huwag niyong alalahanin yung nakaraang pagkabihag sa inyo, huwag niyong alalahanin yung nakaraang inalipin kayo ng kasalanan. Narito, gagawa ang Panginoon ng tubig sa ilang. Narito, gagawa ang Diyos ng daan sa disyerto. Hatunay, may kayang gawin ang Panginoon. May kayang gawin ang Diyos sa ating buhay. Hindi ka man naniniwala ang katabi mo. Maaaring hindi ka maniwala, mga kapatid. Pero ayon sa ginawa ng Diyos sa iglesia ito, ayon sa ginawa ng Diyos sa bawat pamilya, tumutungtong at nananatiling dito, may kayang gawin ang ating Panginoon. At itong proklamasyon ni Isaias sa bayan ng Panginoon, yun ay propesiya ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And the same Isaias na nagsabi ng 43 at 46 ng Isaias, ay parehong Isaias ang nagsabi, sa inyo ibinigay ang isang bata, sa inyo ipapanganak ang isang lalaki, at ang kanyang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Na sinabi sa kanila ng ating Panginoon, hindi lang kayo ililigtas sa umaalipin sa inyo sa pisikal. May paparito sa inyo na palalayain kayo sa alipin ng kasalanan. Hallelujah. Naalala ko po ang inyong pamilya. Way back June 12, 2021, nang magkaroon ng gawain sa lugar na ito. And maybe iniisip nyo that time, ng taon na yan, may pag-asa pa bang magbago ang pamilya nyo? Maaring iniisip nyo, may pag-asa pa ba kayo makaahon sa kaguluhang ito? Maaring iniisip mo, kailan ka matatapos sa sakit ng kalooban? Kailan ka magtatapos hallelujah, sa takot? Kailan ka makakalaya sa pagod? Kailan ka makakalaya, hallelujah, sa sakit ng damdamin na dulot ng mga problema? But do not forget to remember June 12, 2021, nang maalala ng Panginoon ang lugar na ito, nung makita ng Panginoon ang lugar na ito, nung makita ng Panginoon ang pamilya po ninyo, at gumawa ang Diyos na hindi inasahan ng tao, hindi inasahan ng pamilya, at hindi inasahan ng sinuman.
Woo! Hallelujah. Maybe parang mga taga-Egyptian din. Mga Israelite na taga-Egyptian. How long, Lord, na kami magdurusa sa bagay na ito? And kung dati may kakaibang pagsubok at problemang dumating na halos hindi mo alam paano masasolusyonan. Pero tumugon ang Diyos. Na makita ng Diyos. Gumawa ng paraan ng Diyos. Na makita ng Panginoon. Hallelujah. Inibig kayo ng Panginoon. Kung ngayon sa buhay na ito, hallelujah, help me God. Kung ngayon sa taong ito, kung ngayon sa buhay niyo ito, kung ngayon sa paglilingkod niyo ito, may mga problema, may mga pagsubok na tila baga ang hirap malutasan, tila baga hindi alam ang gagawin, tila baga parang wala nang way out, parang wala nang daan palabas. Alalahanin ninyo, huwag niyong kalimutan, tinulungan kayo ng Panginoon, huwag niyong kalimutan, inalalayan kayo ng Panginoon, huwag niyong kalimutan, hindi kayo iniwan ng Diyos, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Darating ang bagong solusyon, darating ang bagong gagawa, darating ang bagong himala. Come on, praise ye the Lord. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. And I know, hindi lang ang pamilyang ito na aking tinutukoy ang makakapagsaksi sa aking sinasabi. Kundi bawat isa sa atin, mga kapatid, na mula noon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ang dami rin nating iniisip ng mga problema. Ang dami rin nating iniisip ng mga pagsubok sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo kinulang ng Panginoon. Hindi tayo iniwan. Sa gitna man ng laban, sa gitna man ng lumay, at halinaran. Amen? Sabi ng kanta, O Panginoon, ang pag-ibig mo ay higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. May mga bagay kang dapat kalimutan, may mga bagay kang dapat alalahanin. In Isaiah chapter 46, verse 9, mga kapatid, sinabi naman ni Isaias, na alalahanin ang dating bagay na una. Na kung una sinabi, alalahanin ang dating bagay na una. Pangalawa, at huwag nang alalahanin ang mga dating bagay. Based sa context ng Isaiah chapter 46, mga kapatid, ipinapakilala ng Panginoon kung sino siya sa kanyang bayan. Kaya nga sa talata pong iyan, sinabi ng Panginoon, kanino niyo ako ihahambing. At nung panahon nila, mga kapatid, maraming Diyos-Diyosan ang nagpapakilala. Maraming Diyos-Diyos ang kinikilala rin ng Israel, mga kapatid, na ipinapantay nila sa Panginoon. Pero nagagalit ang Diyos sapagkat ang sabi niya nga, kanino niyo ako ihahambing? Ako ang Diyos at walang kagaya ko. Nais nang ibalik ang kanyang bayan, alalahanin niyo yung mga ginawa ko. Alalahanin niyo yung mga milagro, yung mga makapangyarihang bagay na hindi nagawa ng sinuman. In the book of 1 Kings, mga kapatid, si Elijah, yung Baal na kinikilala, na nilapitan din ng ibang Israelita, ni hindi man lang nagpaulan ng apoy, pero si Yahweh, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nahayag sa laman, na sa nating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagpababa ng apoy, nagpababa, mga kapatid, sintinupok yung handog na susunodin. Kaya sabi ng Panginoon, kanino niyo ako itutulad? Alalahanin niyo yung mga bagay ng una, yung mga ginawa ng Diyos. Alalahanin natin ang kapangyarihan ginawa ng Panginoon.
Dati ang dami natin mga Diyos-Diyosan. Dati ang dami natin sinasandalan. Dati ang yabang natin, mga kapatid, hindi ko kailangan ng Panginoon, kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Hindi ko kailangan ng ibang tao, hindi ko kailangan ng pamilya ko, kaya ko mamuhay sa sarili ko. Pero binasag ng Diyos yung ating pagmamataas. Binasag ng Panginoon yung ating pagmamalaki. Binasag ng Panginoon yung ating, hallelujah, pride, hallelujah. Ipinakilala sa atin ng Panginoon at as it is written, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoon, mga kapatid. At yung Diyos, ang Diyos-Diyosan na ating sinasamba dati, na ating niyayakap dati, na ating inuuna, pinapriority, higit pa sa tunay at dakilang Diyos, ay hindi nagbigay sa atin ng kaligtasan, hindi rin namatay para sa atin, hindi nagbigay, hindi tumugol, walang pinakita sa atin, kundi kasinungalingan, kundi mandarayan. Come on! Ngunit ang ating Diyos na buhay, na sa makapangyarihan sa lahat, na nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling na buhay, sa pagkatapos ng tatlong araw, ay sa nananatili sa kanyang trono, hindi at naitika, doon sa'y buhay, walang patunay, wala tayo nakita na ibigay sa yes, pero sa'y buhay. Oh! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi ng kanta, ika'y naghahari. Walang katapusan. Amen. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kung yung mga nakalipas nagdulot sa atin ng sakit, ng hapdi, ng kirot, pero hindi natin may kakaila na yung mga bagay na yun nagbigay ng lesson sa atin. Hindi rin naman masamang balikan yung natutunan. Hindi na yung sakit na naramdaman, kundi yung natutunan na magiging baon mo sa present time, na magiging baon-baon mo sa future. Para pag binalikan mo na lang, ako yung dating nanlugmok, yung dating dinaya ng demonyo, yung dating inalipin ng kasalanan. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, nandito na ako ngayon. Hallelujah. It's because of the grace of God. It's because of the mercy of God. It's steadfast lang. Hallelujah. His faithfulness never fails. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga may preaching na, do not forget to remember what the Lord has done. Huwag nating kalimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kung ilang taon na tayo nabubuhay sa mundong ito, huwag natin kalimutan ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, na mayroong Diyos na umahon sa atin, mayroong Diyos na nagpagaling sa atin, mayroong Diyos na tumulong sa atin, may Diyos na hindi tayo iniwan, may Diyos na hindi tayo pinabayaan, mga kapatid. Kahit iniwan mo sa hindi kanya iniwan, kahit kinalimutan mo sa hindi kanya kinalimutan, kahit pinabayaan mo sa hindi kanya pinabayaan. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. So I do not forget to remember. Huwag natin kalilimutan ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Sang-ayon kayo na kung hindi dahil sa mga pain na yan, hindi nyo nakilala ang Panginoon. Sang-ayon kayo kung hindi dahil sa mga problema, hindi nyo rin nakilala ang may Diyos pala. Kung hindi dahil sa mga pagsubok, hindi dahil sa mga sakit na hindi nyo makikilala na ang Diyos pala itapat sa kanyang pangako. Hallelujah. That's why salamat sa mga Panginoon sa tinik. Salamat sa tinik. Amen. Lord, thank you for the corn. Hallelujah. Salamat sa mga tinik ng buhay. Salamat sa mga kirot ng buhay. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga problema. Sa dalamhati. At sa kabiluan. Sa pagluha ng pusong nasugatan. Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat. Salamat sa katugunan sa aking panalangin, sa kalakasan sa iyo nang nagaling, sa pagtuturo at pagtutuin mo sa akin. Salamat. Salamat. Oh God, blessed be the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang bida dito kundi si Jesus Christ. Walang dapat malitaas ito kundi si Jesus. Hallelujah. Press,
Dalawa na nagpasalamat. Brother Reggie, Sister Reka. Padayon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Pwede ba't muli palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. May mga nagtatampo, pero may mga nagpapasalamat. May mga lumalayo, pero may mga lumalago. Hey! Glory to God. May minamasama, pero may sumasama. May mga pasaway, pero may sumasabay. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory belongs to you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na kapag nagbigay ang Diyos ng bagay, either himala, kabutihan, pagpapala. I believe, church, witness tayong lahat. Na ang Diyos, kapag nagbigay sa atin ng mga bagay, sabi ko nga, pagpapala, biyaya, promosyon, kagalingan, ano pa mang bagay, may mga bagay tayong inaalala. At may mga bagay din naman tayong kinakalimutan. May mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, na mayroong gustong ituro ang Panginoon. Meron din naman mga pagkapalang, meron din gustong ituro ang Panginoon. May mga katugunan ng panalangin, may mga himala, may mga milagro, may mga pagtulong, pag-abot ng Diyos, na hindi lamang para tugunan yung ating pangangailangan, kundi ituro din sa atin ang mensahe at leksyon. Kaya nga, sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, tigit ko mabubuting bagay, mga kapatid, sana wag nating kalimutan ang Panginoon. Sana wag nating, hallelujah, iwala sa eksena na alalahanin ang Diyos. Naalala niyo ba yung do not imitate the 9? Gawin natin yung pang-10, yung isa na bumalik na Samaritano, nagbow down sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, nagpasalamat habang sumisigaw, thank you, thank you, thank you. Huwag natin gayahin ang ibang Kristiyanong after makuha yung pagpapala, nakalimutan yung nagbigay ng pagpapala. After gumaling sa sakit, nakalimutan yung manggagamot. After makalaya, nakalimutan ang Diyos. Huwag natin kalimutan na mayroong Diyos na makapangyarihan. Na kailanman hindi tayo iniwan, mga kapatid. Sabi ni Isaias, alalahanin ninyo na ang Diyos ang nagligtas sa inyo. Ang Diyos ang nagsustain sa inyo. Ang Diyos ang nagbago sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo. Ang Diyos, hallelujah, ang siyang umabot sa inyo. Alalahanin ninyo. Pwede mong isipin kung paano ka tinawag ng Panginoon o sa kaparaan ng ginamit ng Diyos para katawagin ka ng Panginoon. Pwede mong isipin ang mga bagay na yun. Ang tama lang yun. Huwag mong kalilimutan kung ano yung testimony binigay sa iyo ng Panginoon, tumatak sa puso, na magiging testimony mo talaga sa harapan at gitna ng sampahayan at ng buong kapulungan para makita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag mong kalimutan yun. Alalahanin mo yun, kapatid. Hallelujah. Alalahanin mo na mayroong Diyos na namagitan sa problema mo. May Diyos na nagtanggal ng pandaraya ng kaaway. May Diyos na nagbigay ng lakas sa iyo para lumaban. Huwag nating kalimutan na ang Diyos natin ay siyang ating muog at siyang ating sandigan. Huwag nating kalimutan na siyang ating pastol na hindi na tayo mangangailangan pa. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Huwag nating kalimutan na ipinangako niya sa atin na saan mang panig tayo makapunta. Hindi niya tayo iiwan kahit katapusan ng sanlibutan. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon na dahil sa mga sugat na kanyang tinamo, latay sa krus ng Kalbaryo, bumalik ang ating sakitan, bumalik ang ating karamdaman, Huwag natin kalimutan na mayroong dakila at nag-iisang tunay ng Diyos na nagkatawang tao, inabot mo tayo, pinatawad ang ating kasalanan, binayaran ang ating pagkakasala, yung sin of penalty or penalty of sin. Huwag natin kalimutan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ilan sa mga bagay po yan na hindi natin dapat kalimutan. Na lagi nating aalalahanin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay buhay.
Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Siya hindi nagsisinungaling. Siya hindi nagpapabaya. Siya hindi nakakalimot. Huwag natin kalilimutan mga kapatid na ang mga bagay na yan ay pinangako sa atin ng Panginoon. Nais na ang pag-ibig niya ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipos. Sabi ng Panaghoy, chapter 3, na ang kagandahang loob ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung steadfast love ng ating Panginoon, ang isang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Amen? Sa gitna man ng sakit at karamdaman, pagsubok sa buhay na ating kinalibilangan, I know, hindi natin may kakailan. Kay Diyos tumulong sa atin, mga kapatid. Alam mo, kahit hindi ka mag-testimony sa Panginoon, alam kong hindi mo may kakaila kabutihan ng Diyos. Kahit pa sabihin natin nagkakanda rin sa buhay mo, hindi mo may kakaila mabuti pa rin ng Panginoon. Pwede natin sabihin, Pastor, hindi ko makita. Pwedeng sa ngayon, hindi mo pa makita. Kung anong dahilan, at kung para saan yan. Pero ang Diyos, hindi nagtatago sa atin. Ang Diyos ay hindi tayo pinaglalaroan. That all things work together for good. Na gumagawa siya kahit hindi mo nakikita. Kaya sabi ng kanta, di man makita, siya'y kumikilos. Di man madama, siya'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong pangalan. And church, huwag nating kalilimutan ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Naalala ko nung panahon na aksidente ka. Naalala ko rin ng panahon na aksidente si Padre Jason, mga kapatid. Tinulungan tayo ng ating Panginoon. May mga kapatiran tayo nahirapan. May mga kapatiran tayong dumaan sa pagsubok. May mga kapatiran tayong dumaan sa sakit at karamdaman. Purihin ang Panginoon, pinalayan ng Diyos. Purihin ang Panginoon, tinulungan ng Panginoon. Hindi niya iniwan, amen. Hindi niya tayo pinabayaan. Hallelujah. Sapagkat tunay na mabuti ang Panginoon. Kaya sabi ko kayo na sa ating intro, maaring hindi ka na umaasa na ang Diyos ay may magagawa pa. Pero hindi mo pwedeng questionin ang abilidad ng Panginoon. Hindi mo pwedeng questionin ang timing ng Diyos. Kung almost 15 years naranasan niyo yung ganun ay, tumugon ang Panginoon. Ano ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Anong problema ang hindi niya kayang tugunan? Wala. Anong pagsubok ang hindi niya kayang bigyan ng katagumpayan? Wala. Sa alinmang pinagdadaanan, sa alinmang problema, sa alinmang pagsubok, ito'y hindi makaaalpas sa kapangyarihan ng Diyos, kundi lahat ay dumadaan sa kanyang kapangyarihan. At lahat ng ito ay alam ng Diyos. At lahat ng ito, mga kapatid, ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Search, kung ang Diyos may kaya gawin pa sa iglesyang ito, yes, naniniwala po ako, mga kapatid. Naniniwala po ako, may bagong kapatiran muling itatalaga ang Panginoon dito. May bagong kapatiran muling dadalhin ang Panginoon dito. May mga bagong kaluluwa na dadalhin muling ang Panginoon dito, mga kapatid. Reverend family, Brother Ray, kung naalala mo dati mag-isa ka lang naglilingkod sa ating Panginoon, iniiyak mo sa ating Panginoon, pinapanalangin mo sa ating Panginoon, yung iniiyak mo ay kasama mo na. Andiyo po, hallelujah. Yung mga bagay na iniiyak mo pa ngayon, ay hallelujah. Ihahanda na ng Diyos. Do not forget to remember. Alam mo ko na yan. Do not forget to remember, Doy, kung gaano kabuti ang Panginoon sa Panginoon mo. Hallelujah. O, galalabatan na. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sister Irish, Brother Ninyo, at ilan pa sa mga pamilya dito hindi pa nila kasama kanilang pamilya. This is the testament kung gaano kabuti ang Panginoon. Magpapatuloy lang, may kayang gawin bago ang Panginoon. Kung maglilipad ka lang, may kayang gawin bago ang Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi nagkakailaw ang Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Nalalaman niya ang ating mga pag-iyak. Nalalaman niya ang ating mga pagsako, ang ating mga pag-iirap. Kaya kung maalala mo, sinabi ko sa iyo, yung isang ate mo,
Yung isang ate nyo na hindi nyo alam pa paano tatawagin ng Panginoon. Tingnan mo natin yung dalawa mong kapatid kung anong ginawa sa kanila ng Panginoon. Ginamit yung mga problema, ginamit yung circumstance, ginamit yung pagsubok, ay kaya pa rin gawin ang Diyos sa iglesia ito. Ay kaya gawin pa rin ang Panginoon sa iglesia ito. Amen. Ay kaya gawin pa rin ang Panginoon sa pamilya nito. Ay kaya gawin ng Panginoon sa sambahayan nito. Ay kaya gawin ng Panginoon sa bawat people, sa bawat nanay, sa bawat tatay. Kung malayo tinatawag, yung malalayo na malapit, pinapalapit ng Panginoon. Yung ba kaya maabot kamay lang natin? Yung ba kaya maaabot inig lang natin, mga kapatid? Yes! Ay kaya gawin ng Diyos na bago. Pwede lumang estilo, pero mananatili pa rin bago. Pwedeng lumang estilo, pero ikakagulat mo. Pwede tawagin ang iyong sambahayan sa pamamagitan ng sakit dahil sa bisyo. Lumang estilo, pero pag nangyari sa buhay nila, ikakagulat mo. Amen? Amen? Nagnais gamitin, nagnais na lumapit muli sa Panginoon, ibang estilo, pero nagulat pa rin. Amen? Hindi man sa inaasahan mo, hindi man sa timeline mo, hindi man sa panahon mo, pero sa paningin ng Panginoon ay gagawin sa bago. Naalala ko po, ang aking girlfriend, Sister Jill. Nakapagkwentuhan kami before, tagal-tagal na mga kapatid. Yung kanyang buhay, kung maalala niyo mga kapatid, siya nagkasakit. Way back 2024. Pero bago pa ang sakit na yon mga kapatid, pagkatapos siyang graduate at makapasa ng board exam, ang dami niyang plano sa buhay. Plano niya mag-Australia, mag-abroad kasi magandang opportunity. Ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, hindi siya pinahintulutan. 2023, nakapasa siya ng board exam biyaya ng ating Panginoon. And nagtrabaho sa ospital, sa community, sa Makinit. Bilang pharmacist ng Elido Community Hospital. Halos kalahating taon siyang nagtatrabaho. Year 2024, nagkasakit siya. Akala niya mga kapatid ay cancer o parang lymphoma kung tawagin. Pero na-found out mga kapatid na isang maliit na buko lang biyaya ng Panginoon. And through prayer and fasting, pinahabagan ng Panginoon, naghimala ang Diyos. Pag CT scan ulit, nawala yung bukol. Dito banda mga kapatid. Hallelujah. Hanggang makapagtrabaho sa munisipyo. Naging regular sa kanyang trabaho. Purihin ng Panginoon. Kung babalikan ko yung istorya na yun, ang daming breaking season. Ang daming mga dry season. Yung maganda naman ang intensyon mo, pero dahil nga hindi alay sa kalooban ng Panginoon, nag-wash out. May mga season na napighati, umiyak. Nasaktan kasi yung plano nga hindi nangyari. And maraming inalis ang Panginoon. Pero purihin ang Diyos. Tunay itong talatang ito, itong mensahe ito, may kayang gawing bago ang Panginoon. Sa ospital, contractual pa lang siya. Pag contractual kasi yearly, mag-renew ka ng kontrata. Magkano lang naman din ang sahod sa ospital. Nagkasakit, nahinto, gumaling, ilang buwan, nag-apply sa munisipyo. Isang taon, o mag-iisang taon mahigit, na regular sa trabaho, mga kapatid. So,
Mas malaki yung kanyang kita ngayon kumpara dati sa ospital. And may mga breaking season sa buhay. Pero purihin ang Panginoon, may bagong ginawa ang Diyos. May bagong kwento. May bagong milagro. May bagong blessing. Kaya napatunayan ko sa kwento na yun, sa kwento ng buhay niya, kahit gano'n natin ipursu ang buhay na ito. Sabi, tama ang Biblia ang plano sa tao, ang pagsasakatuparan sa Diyos. Kaya kahit gaano mo yakapin yung trabaho yan, kung hindi ka lagoban ng Panginoon, aalisin ka ng Diyos. Kahit gaano mo yakapin yung pag-aaral na yan, kung hindi ka looban ng Panginoon, matapos ka dyan, aalisin ka ng Panginoon dyan. Gagamit siya ng mga paraan. Pwede ka magkasakit, pwede ka mabankrupt, pwedeng malugi ang negosyo ng pamilya, hanggang maipalitaw lang ng Diyos yung kanyang plano talaga. Na kung saan ay magpo-produce ng blessing sa ibang tao. Kaya doon ko napatunayan na kahit anong gawin nating pagpupamilit sa buhay, kung hindi ka looban ng Diyos, mawawala din lahat. May mga friendship na magtatapos. May mga relationship na magtatapos, mawawala. May mga taong hindi mo na makakasama sa next journey, next season ng buhay. Kasi hindi sila kalooban ng Panginoon, kasi magiging pabigat lang sila sa buhay. At tatigil ko, may niluluto ang Panginoon na magandang plano sa buhay mo. Tama ang sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon, batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Planong hindi ninyo ikasasama, kundi inyong ikabubuti. Planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Minsan, mag-question natin ang Panginoon, Lord, ba't ngayon? Bakit ako'y napili mo? Bakit ako yung nandito sa kalagayan ito? Naglilingkod naman ako, Panginoon. Gusto ko lang naman, O Diyos, maging maalwan yung kalagayan ko. Pero Diyos, tandaan natin palagi, His ways are better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. Ang kanyang panukala ay mataas kaysa sa atin. Ang kanyang plano ay mataas kaysa sa atin. Kaya kahit pilit pa nating abutin, hindi natin maaabot. Ang kailangan mo, kaya nga lalabas yung setang pananampalataya at pagtitiwala. Na ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking kaibigan, ikaw ang aking Ama. Saan mo man ako dalhin, hindi mo ko pababayaan. Saan mo man ako dalhin, Panginoon, hindi mo ko pababayaan. Kunwari, mga kapatid, kunwari lang po, ako po ang Diyos. Si Brother RJ ay isang Kristiyano. Hallelujah. So, kahit hindi niya man nakikita yung kanyang likuran, mga kapatid, since ako yung nasa harapan niya at ako yung Diyos ng buhay niya, mga kapatid, kahit saan ko siya dalhin, mga kapatid, hindi siya matatikod, hindi siya mabubuwal, mga kapatid, hindi po siya malalagay sa alanganin. Hallelujah. Sige, umakbang ka, pababa. Hallelujah. Hindi ka mapapano sapagkat ako ang Diyos na siyang umaalalay. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang kabayarihan ng Diyos ang isa sa atin. Ang siyang umaalalay sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi ni David, tunay sa 23 na awit, lumakad man ako sa libis ng kamatayan, sa lakbang o libis ng kamatayan. Hindi ako matatakot. Wala akong matatakutan. Sapagkat ikaw ay aking kasama. Kaya tama yung sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Tumingin ka kay Jesus. May kayang gawing bago ang Panginoon. Huwag mong husgahan ang nangyayari sa buhay mo ngayon. May kayang gawin na bago dyan ang Panginoon. What if hindi ka pinaparusahan? What if hinahanda ka sa mas magandang kalalagyan? Thank you, Jesus. Maaring hindi yan condemnation. Maaring hindi yan judgment. Kundi yan ay preparation for the next level. What if hindi yan pagtanggi?
Kaya sometimes yung rejection, mga kapatid, ay hindi per se rejection. Minsan ang rejection, ang pagtanggi ay redirection. Nilalagay ka sa mabuti. Nilalagay ka sa tama. Narinig po ninyo ang testimony kanina. Nire-request, magsunglid pa ako, Lord. Gusto ko pa magsunglid. And maaari sinasabi ng Panginoon, anak, ang dali na sunglidan. So masakit na nga ulo ng pastor mo kasi kakatuto sa kanila. Huwag ka nang dumagdag. Ito ka lang sa pagkatara kasi mabilis ka matuto. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. I'm just kidding. Pero yung testimony din kanina ang makakapagsabi. Siya na rin mismo makakapagsabi, mga kapatid, na yung panalangin mo, dinidinig ng Panginoon. May hinahanda lang. Hindi ka nire-reject. Inaayos ka lang. Kasi hinahanda ka sa mabuti. Paano kung hindi ka lang pang-iglesia ito? Paano kung gagamitin ka rin sa ibang gawain? So, kinakailangan mong parang clay, kinakailangan mong hubugin ayon sa gusto ng magpapalayo. Pwede ka magreklamo, oh, sakit. Bakit ganon? May tinatanggal. Bakit ganon? Hinuhubog sa kamay. Ang layunin sa'yo ng naghulma, hindi ka lang maging hugis. At hindi ka lang maging palamuti. Magamit ka bilang palayok. Magamit ka bilang panluto. Hallelujah. Magamit ka bilang istakan ng tubig. Kasi pag alam natin lahat ito, pag palayok, masarap ang tubig. Hallelujah. Amen? Amen? Tatalunin ng palayok, mga kapatid, ang refilling station. Tatalunin ng palayok ang tubig sa pangalog. Dahil sa sarap at ginhawang ibinibigay. Walang yelo pero lumalamig. Ginagamit ka ng Diyos. Hinahanda ka ng Panginoon. Kasi meron siyang plano sa buhay mo. Meron siyang plano sa pamilya mo. Yung breaking season na yan. Yung sakit na yan. Yung bagay na pinuntahanan mo. Hinahanda ka ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang magreklamo. Hallelujah. Stop complaining. Amen? Stop complaining and start. Naalala niyo pa? Start complaining and start surrendering. Huwag ka na magsalita. Sumuko ka na lang. Kasi alam ng Diyos yung ginagawa niya. Amen? What if ang iglesia ito, mga kapatid, ay hindi talaga pinaparusahan ng Diyos? Naniniwala ko dyan. May mga bagay talaga na iglesia pinaparusahan ng Panginoon sapagkat nagkakamali, nagkakasala. Pero what if hindi pinaparusahan ng Diyos ang iglesia ito? Pinapakinis siya lang kasi may mga tao siyang ilalagay dito. Hinahanda niya lang para alam natin sunod na taon, sunod na bagay, sunod na pagpapala, sunod na transition, alam natin kung ano yung gagawin natin. What if? Amen? Amen? So pag may pinagdaanan ka pagsubok, pag mo isipin agad, pinaparusahan ako ng Panginoon. Maybe, pwede ka mag-reflect. Ay, kasi, kaya ako sumasakit yung dibdib ko kasi ang takaw ko sa tirik. Pwede yun. Pinaparusahan ka ng Panginoon na magkaroon ka rin naman ng properly diet. Kasi kung susobra ka rin naman sa pagkain, mga kapatid, masama din naman. Amen? Pag-isa ka ng dibdib ko, hinahadlangan ako ng demonyo. Demonyo agad. Amen? Yes, ang demonyo taga humahadlang. Pero hindi lahat mga kapatid ng problema sa buhay natin ay dahil sa demonyo, minsan kagagawan din natin. Sabi na huwag ka nang pumunta doon, pupunta ka pa. Amen? Hallelujah. Sabi mo huwag mo nang samahan, sinasamahan mo pa. Sabi mo huwag mo itago, tinatago mo pa. Ngayon, pinaparusahan ka ng Panginoon. Yes, pwedeng gawin din yun. Pwedeng gawin yun. Pwedeng mangyari yun. Pinaparusahan talaga ng Diyos. Kasi ayon naman sa Biblia, Hebreo Kapitulo 12, pinaparusahan naman talaga ng Diyos yung kanyang ituturing na anak. Pinapaalot ng Diyos yung kanyang mga anak. Mga kapatid. Amen po? Yes, maganda pag may pagsubok, pag may problema.
Mag-reflect, Lord, ano po yung nagawa ko, Panginoon? Patawarin niyo po ako. Ituro mo sa akin at ako'y magsisi, Panginoon. Talikuran ko po ito. Pero wag din natin kalilimutan, mga kapatid, Lord, kung ano man po yung hinahanda mo sa buhay ko. Gamit ang bagay na ito, gamit ang pagsubok ito, gamit ang problema ito, Panginoon, tulungan niyo po ako. Amen. Kasi sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang lahat ay may dahilan. May dahilan ang lahat sa Panginoon. Hindi yan nagkataon lang. Hindi yan parang nadulas lang ang Panginoon na, ay, ba't dyan? Hindi dapat yan dyan. Hindi. Lahat ay dumadaan sa kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ay dumadaan, mga kapatid, sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya wala po tayong dapat ikareklamo. Wala po tayong dapat ikabahala, mga kapatid. Nasa mabuting kamay tayo ng Panginoon. Amen. Kahit nga nasa ibang kamay ka minsan pumupunta, ang kamay pa rin ng Diyos nandyan para sa iyo. Amen. Kahit nga baon na baon ka minsan sa utang, ang Diyos nandyan pa rin sa buhay mo. Amen. Partida, hindi mo sinama ang Panginoon dyan sa utang na yan, pero sinamahan ka ng Panginoon. Hallelujah. What a revelation. Walang nag-amen. Puro utang kasi. Aray ko. Wala akong gusto patamaan, mga kapatid. That's the flow. Hindi ko naman po alam yung mga buhay nyo. Ikaw meron naman talaga, palayain ng Panginoon, tulungan ng Panginoon, mga kapatid. Meron naman ako sa libo ito, baka pwede makatulong. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam ko, agree tayong lahat. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinakalimutan ng Panginoon. May ginagawa pa rin bago ang Panginoon. Hallelujah. Kumikilos pa rin ang Panginoon. Kahit masama ang nangyari, gumagawa pa rin ang Diyos ng mabuti. Saan ka naman nakakita? Saan na niloko mo? Saan na sinaktan mo? Ginagawan ka pa rin ng mabuti. Kaya ng Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kaya lang, pag may ginawa sa buhay mo, nandun na, nagrereklamo ka na. Inaayos nga. Hello? Masakit talaga, inaayos ka na eh. Saan ka naman nakakita ang inaayos, hindi walang binabaklas. Pag nag-ayos ka ng motor, dapat may baklasin ka talaga. Amen? May tatanggalin kang bolt, may tatanggalin kang cover. Bakit? Para maayos mo yung loob, kailangan tanggalin mo yung labas. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Natural. Masasaktan ka, mahihirapan ka sa proseso kasi proseso yan. Kailangan mong pagdaanan, kasi minsan, alam mo naman dapat hindi mo pasukin, pinapasok mo pa. Alam mo naman dapat hindi mo nagawin, ginagawa mo pa. Ngayon, inaayos ka ng Panginoon. Kinakailangan mo lang mag-antay ng proseso kasi darating ang due season, gagamitin ka ng Diyos, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Pero huwag kang magreklamo. Gumagawa siya ng bago eh. Ano yung bilin sa atin pag may pinapagawa teacher? Walang maingay, di ba? Pag may group work, pag may quiz, ano sabi teacher? Shh, huwag maingay. Kasi magugulo yung prosesong ginagawa, magugulo yung concentration kung magulo tayo bilang estudyante. Magiging magulo, hindi magiging maayos. Walang magiging magandang resulta. Walang magiging magandang outcome pagka hindi po naging maayos ang lahat. Kapag magulo, kapag maingay. At kung ang Diyos may inaayos sa buhay natin at may pinapagawa ang Diyos sa buhay natin, tahimik man siya, huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos. Amen? May ginagawa ang Panginoon. Kaya hindi po ako naniniwala sa sinasabi ng iba na tahimik ang Diyos at wala siyang ginagawa. Oo, tahimik ang Diyos, pero meron siyang ginagawa. Hindi porket tahimik ay wala nang ginagawa. Hindi lahat ng tahimik walang ginagawa. Kaya nga kahit tahimik at tao may ginagawa yan eh. Amen? Kahit yung demand. Di ba? Kahit yung tahimik at tao, hindi masalitang tao, mga kapatid. Ay, may ginagawa yan. Hindi nga lang mabokal, hindi nga lang masalita, mga kapatid. Pero may ginagawa po siya. Amen?
Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, may ginagawa ng Diyos? Hallelujah. Yan ang mga bagay na ginawa ng Diyos, mga kapatid. May gagawin pa rin bago ang Panginoon sa iglesia ito. Hallelujah. Kailangan ko ng witness, kailangan ko ng mga sangayon. May gagawin pa rin ang Diyos sa iglesia ito na bago nga. May gagawin ang Diyos sa bagong pangalan, bagong pag-iisip, bagong buhay, bagong pagkatao, bagong pag-asa, bagong daan. Hindi dating daan, bagong daan. Kaya sabi niya kay Isaias kanina, sabi ni Isaias sa kanyang bayan, niya sa ating kanina mga kapatid, gagawa siya ng ilog o tubig sa ilang. Paano mangyayari yun? Ilang yun, walang tubig doon. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible. Mahirap na bagay, kaya niyang gawing madali. Magtiwala ka. May gagawin siyang bago. Amen? Hallelujah. Naiiyak ka sa mga sirkumstansya ng buhay. Kahit isipin mo mabuti, hindi mo maiisip ba't nangyayari. At ba't nangyari? Sige lang, iyak ka lang. Pray ka lang, luhod ka lang sa Panginoon. Atin ka lang ng gawain, atin ka ng prayer and fasting, atin ka ng midweek service. Wala nag-iimik kasi wala nag-atin. Meron din naman karkonti. Hallelujah. Atin ka lang. May ginagawa ang Diyos. May gagawin ng Panginoon. Hindi mo alam sa prayer mo, may pinapakita ang Panginoon. Hindi mo alam sa prayer mo, may ginagawa ang Diyos. May kinakausap na tao para sabihin sa iyo yung punto at ihanda ka sa magandang proseso. Hindi mo alam. Hindi mo nakikita yun, siyempre, beyond ang ating pong kapasidad ng ating mata. Hindi natin nakikita ang outside world, ang spiritual arena. Hindi natin nakikita. Pero kung makikita lang natin, mga kapatid, makikita mong may labanan sa pagitan ng Panginoon at ng demonyo. Pero nandun ang Diyos magwawali pa rin sa buhay. That's why, church, gusto ko muling encourage about sa atin sa iglesia ito. Kung may mga pamilya kayo hindi pa nakakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon, do not stop praying, mga kapatid. Huwag tayo humintong manalangin para sa kanila. Huwag tayo humintong mangaral para sa kanila. Huwag tayo humintong magpaalala sa kanila. Malapit na bumalik ang Panginoon. Tutunog na ang trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay babalik na. Kailangan niya magsimba. Kailangan niya tagapin si Jesus. Kailangan niya magsisi ng kasalanan. Kailangan niya mabautismo sa Kanya, sa Kristo. At agapin niya ang Espiritu Santo ng Panginoon. Huwag ka magsawang lunood. Huwag ka magsawang umiyak. May nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. May ginagawa. May ginagawa ang ating Panginoon. May pinipilos. May binabago ang Panginoon. Anong lagi ko pong bilin sa inyo sa iglesia nito? Hindi man ako at tayo ang gamitin ng Diyos para sa kanila. May gagamitin para sa kanila. Amen? Totoo yan. Sino mag-aakala tatay ko na-convert sa Samar? Taga-Pampanga sila bishop. Tumira sa Caloocan. Nag-mission. Kakilala sa Panginoon. Sino mag-aakala? Ganyan gumawa ng Diyos ng bago. Sino rin mag-aakala sa Tagmay Church magkakaroon simbahan dito? Sabihin natin magulo, maingay, mahirap, makapagpatay ng simbahan. Kasi mga debotong Katoliko, ang mga tao at pamilya dito nila nanay dati, sino mag-aakala na magkakaroon ng simbahan dito? Sino mag-aakala na may tatawagin ng Panginoon sa lugar na ito? Amen? Hallelujah. Siguro may nag-pray sa atin marahil dati. Lord, sana magkaroon ng hospital dito. Para yung mga namamatay dito sa lugar namin, diretso sa hospital, sa morgue. Pero ibang hospital ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Spiritual na hospital kasi ang nakita ng Panginoon, mamatay man ang tao, hindi magagamot at masusupply yung sugat niya sa spiritual na kalagayan. Hindi magagamot yung kasalanan kahit mamatay ang tao. Kaya tinayin ng Panginoon, spiritual na hospital. Dali ng taong buhay, hindi patay. Dali ng taong buhay sa iglesia ito, para pagka namatay, hindi lang gumaling ang spiritual na ang physical na sakit, kundi spiritual. Ganyan gumawa ng bago ang Diyos. Hindi ka pa rin mabilib sa Panginoon? Mari sabi natin, Pastor, nahirapan akong maniwala sa Panginoon
dahil sa pinagdadaanan ko ngayon, balikan mo kayong taon na kung saan tinulungan ka ng Diyos. Tara walang balikan. Naniniwala ko, muli ka mabuhayan ng loob na may kayang gawin ng Diyos na bago sa buhay. Pwede, sabi ko kayo na, pwedeng lumang estilo, pero pwede ikagulat mo. Amen? Taas ang kamay na nananalangin sa atin. Alam ko lahat naman, nananalangin. Amen? Hindi mo alam kung anong ginagawa at hinahanda ng Panginoon sa panalangin. Mari pinapanalangin mo ang asawa mo pa, Panginoon, yung asawa ko, bigyan mo ng sakit para magsimba. Hindi mo alam kung ano pwedeng gawin ng Panginoon sa kanya. Baka hindi lang sakit ang bigay sa kanya, baka wheelchair na rin. Oo. Pwede ba mangyari? Pwede mangyari. Kaya mag-ingat ka sa panalangin mo, ang Diyos hindi nagbibiro. At ang mahirap na bagay, pag itinagawin natin sa Panginoon, mga kapatid, ako, baka bumalikan dito, nakaratay na sa banig, mga kapatid. Baka sabi na lang, patawag niyo si pastor, kailangan kong magpasakramento. Kailangan kong magpakumpil dahil malapit na akong lagutan ng hininga. Mahirap yun, mga kapatid. Ano sabi ng kanta? Kailan pa maglilingkod sa Panginoon? Diba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? Hallelujah. Church, gaano ka kabilib na may kaya pang gawin ng Panginoon sa buhay na ba? Hindi lang. Ako pa naman naniniwala, hindi porket nagsabi naniniwala, talaga naniniwala. Hindi ka lahat ng umiyak, nagbabago eh. Come on. Come on. Umiyak na yun, ha? Kumulo na yung luha, kumulo na yung sipon, naghalo na yung talas sa pinaluman, pero hindi nagbago. Hindi rin ako naniniwala na hindi lahat, ang tao nagsasabi naniniwala ay talaga totoong naniniwala. Noong panahon ni Jesus Christ, ang dami naniniwala, pero saan sila pumunta? Tinalikuran din ang Panginoon. Yung mga taong nakakain ng 5 tinapay, pinakain ng Diyos, binusog, ay silang taong tumingin sa taas. Ito ba yung Kristo? Ba't niya kaya dito sarili niya? Pinakain na nga eh. Saan nakakita, pinakain mo na. Sila pa yung nag-uusig. Amen. Even mga Pharisees, mga Saduseo, nakakita ng milagro ng Panginoon, pero hindi lahat ng nakakita, hallelujah, naniwala. Hallelujah. Kasi pwedeng nakadilat yung physical na mata, pero bulag yung spiritual na paningin. Oo, pastor, naniniwala pa ako. Naniniwala ko dyan, kaya pang gawin ng Panginoon, may gagawin pang bago ang Panginoon. Pero sa isip niya, kailan kaya? Kailan kaya magbabago yung alam ko? Kailan kaya magbabago sa anak? Naniniwala ko ba? Amen! Naniniwala ko, hallelujah! Good. Hindi ko po tinanong yun para laitin po kayo. Tinanong ko po yun para siyasatin po mismo sa inyo. Talaga pa naniniwala ka? Okay. Pwede tumaas ang kamay o pwede sumigaw. Naniniwala ka ba talaga? Oh, lakas. Oh, thank you, Jesus. Ba, naniniwala sila. Okay. Kaya lang ang proseso ng Diyos iba sa proseso mo. Naniniwala ka pa rin ba? O humina, di ba? Kita nyo? Ngayon po, mapapatunayan ang aking sinabi na hindi lahat nagsabing naniniwala ay talaga naniniwala. Bakit? Ina-assess pala natin yung ina-assess pala natin yung mga circumstansa. Halos 2-3 na lang ang magsasabing naniniwala. Pahina pa, kaya na, naniniwala, oo, hallelujah. Pero kunti lang yung nagsabing, oo. Ha? Oo. May dila, may tanong sa isip. Oo, naniniwala. Magbabago ang ako. Kailan kaya? Magugas ang pinggan, hindi magugas. Padiligin mo sa garden, hindi magdilig. Pasaingin mo, nagsaing ka. Sumunod, sunog na. Labag sa loob. Kung di sunog, hilaw. Oo, naniniwala naman ako. Tatawag pa ang Diyos ng kaluluwa sa lugar na ito. Ang dami para balon. Tama? Alam ko iniisip niyan, boy. Alam ko iniisip niyan. Oo, tatawag pa ang Diyos ng kaluluwa sa lugar na ito. Naalala ko sinong Pitoy. Nagkasakit, hindi man naniwala. Amen? Totoo
Totoo yun. Pwede yung sumagi sa isipan natin, mga kapatid. Yung mga sirkumstansya, yung pwedeng maging dahilan, yung pwedeng maging rason. Amen? O, pastor, naniniwala ko kung pamilyang namin tinawag ng Panginoon, naniniwala nang tatawagin yung mga pamilya sa labas dyan. Pero nanggaling man ako doon nakaraan, wala man sila nagsabi magpagbago sa atin. Pwede naniniwala, pero may duda. Hindi. Sa Diyos, kapag nagtiwala ka, wala ka dapat duda. Wala ka dapat dahilan, wala ka dapat takot, wala ka dapat alinlangan. Kailangan mong manampalataya. Naalala niyo ba sa Matthew chapter 8 at Matthew chapter 14? Nasa gitna ng laot ang mga alagad. Naglalayag sila, hinahampas sila ng mga alon, mga kapatid. At ang sabi nila, Panginoon, mamamatay kami. Sa Matthew chapter 8, nandun ang Panginoon sa bangka, pero tulog. Sa Matthew chapter 14, ang Panginoon nasa gitna. Naniniwala ko maayos yung mic, pero sa Matthew chapter 8, nandun ang Panginoon sa bangka, pero tulog. Sa Matthew chapter 14, ang Panginoon wala sa bangka, pero naglalakay sa gitna ng tubig. Pero isa ang sigaw nila, nasa panganib kami. Mamamatay na kami. Ano sabi sa kanila ng Panginoon? Darating sa Matthew chapter 8. O kay liit ng inyong pananampalataya. Sa ko yun, ang kaitiin doon pagto. Naalala ko dito sa libro. Di ba? Ang kaitiin doon pagto. Tama di ba? Maliit. O kay liit ng inyong pananampalataya. Sabi ng ating Panginoong Isus. Tingnan nyo ha. Mga alagad na yun. Natakot lang. Nagsabi lang, Panginoon, malulunod na kami, mamamatay na kami. Ang sabi kagad ng Panginoon, ang liit ng pananampalataya nyo. Hallelujah. Sila pa naman yung mga alagad na nakasama ng Panginoon, maghimala, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng sakit. Unos lang sa panahon nila, mga kapatid. Halos kasyonan na nila ang Panginoon, wala ba sa'yo na mamamatay na kami? Kaya sabi ng Panginoon, okay, liit na inyong pananampalataya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Muli po, sino yung naniniwala na ang Diyos may gagawin bago sa kanila? At today, sa church na ito, mga kapatid, inakansila natin ang negativity, ang takot, ang alinlangan, ang espiritu, mga kapatid, ng takot. Hallelujah. Ang espiritu ng hadlang. Kundi manampalataya tayo ng buo sa ating Panginoon. Sabi ng awit kanina, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Panginoon. Come on, purihin natin ang Panginoon kung naniniwala kami kaya gawin ng Diyos. At hindi naniniwala ka tabi mo. Kung kumbinsido ka, I agree, Lord. Amen. Gagawa ka. Kikinis ka sa buhay ko, sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko, Panginoon. You can make a way where there's things to be no way. Kung wala ng daan, gagawa ka ng paraan. Pwede ba natin itaas ang ating makamay sa ating Panginoon, mga kapatid? Sabihin natin, Lord, alam ko may magagawa ka pa. Hallelujah. Alisin natin ang espiritu ng takot at alinlangan, mga kapatid. I know that you will make a way, Lord, where there seems to be no way. Hallelujah. Alam ko makakaahon kami sa kahirapang ito, Panginoon. Alam ko makakagraduate ako sa utang na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, makakaahon ang aking mga anak, makakapagtapos ang aking mga anak, magkakaroon ng mabuting buhay, Panginoon. I declare in the name of Jesus, declare it, yung walang takot, yung walang pangalinangan, yung walang pagduduna, declare it. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay tapat. Hindi nagbabago. Yeah, come on. Hallelujah. I agree, Lord. I declare, matatanggal din ang pandaraya ng kaaway sa pamilya ko, Lord. Hallelujah. Amen. I believe, Lord, matatapos ang sumpa ng sakit at karamdaman sa pamilya ko. Gagawa ka ng bago sa buhay namin, Panginoon. Kaya na aking sinabi kanina, mga kapatid, yung prophecy ni Isaias, napaparito ang Kristo para sa kanyang bayan at hanggang sa ating mga hintil.
Sapagkat ang problema ng mundo na kinasasadlakan ng tao, ang solusyon, si Jesus. Ang pag-alipin ng tao kayang wasakin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pero matindi yung kalaban na kasalanan kasi dugo ang kinakailangan magtagumpay. Dugo ang kinakailangan ibayad. Hindi kinakailangan ng kapangyarihan, kundi kinakailangan ng pagtupad ng kautusan. Kinakailangan may mamatay. Kinakailangan may magdanak ng dugo. Kinakailangan may magkatawang tao. As yun ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagkatawang tao para sa atin, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, John chapter 16, hallelujah, sa mundong ito marami kayong pagdadaan ng pag-uusig. Ngunit taksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan, sakit at karamdaman, lungkot, hallelujah, kapighatian, alinlangan at takot, anumang kabigatan. Tinapos na yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya niya sinabing, naganap na. Naganap na hindi lang ang kaligtasan, naganap na hindi lang ang katubusan ng kasalanan, naganap na ang katagumpayan. Sapagkat kamatayan ang naging katagumpayan ng Diyos para ibagsak ang kapangyarihan ni Satanas. Tayo lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon.